na tulong sa mga kababayan nating na-depress, ang iba ay nagpapatiwakal dahilan ho sa kawalan ng pag-asa at sobrang lungkot. Magandang hapon po, Sir Jason, si Dodong Alan Apable Obrero po ito, kasama natin si Kuyang Glenn. Hi Sir Alan, Magandang hapon, Sir hapon Jason. po sa inyo. Alam ba, Kuyang Glenn, si Apo. Sir Jason ay taga Florida Blanca, Pampanga, Kapampangan, kababayan mo. Maya pagat panapon, Yes po, Kuyang Kapampangan, Jason. sir. Maya pagat panapon, pareho tamong taga Pampanga. Awapin Sir, kumusta po? Wawa. Mayap naman po. Nakuha niya pong kaya kayong opisina. Sir, atin kaming kay office kay nga Florida, Pampanga. Ketang Morales Group Building. Ketang Nakuha poblasyon. rin ba dito San Fernando o kay mismong Florida? Florida po Sir. That base po as of now sige. kayong Bataan po. Ayan. Oh, Pero po sa Metro Manila, meron kayong opisina. Soon to open Sir. Okay. 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 O, sige, magkwentuhan tayo. Sige. Kasi, Kuyang Glenn, lumabas na kasi sa mga reports na napakarami ngayon ang nakakaroon ng depression at ang iba pa nga ay nagpapakamatay. Ano ho? Pero nabalitaan din natin na mayroon mga intervention dyan ang ilang grupo. Kasama Pero na Kuya dyan Alan, lilinawin lang muna natin, Kuya Alan, ha? Kuya Alan, bibigyan linaw naman muna natin bago tayo magpatuloy nila ni Sir Jason. Ano man ang problema dumating sa buhay natin, kahit matindi pagsubok yan, malaking kasalanan sa ating Panginoon Diyos ang pagpapakamatay. Pagpapakamatay. Correct. Lilinawin po natin yan, ha? Malaking kasalanan po yan. Hindi ho tamang gawin na tayo po ay magpakamatay gaano man kalaki ang problema. Pero sabi nga, bakit pa umahantong sa iba? So, lilinawin yan ni Sir Jason. Okay, Exactly, ito po sir. yung ilan sa mga intervention na ginagawa ho ng Know Your Rights sa pangunguna po ni Sir Jason. Paano po ninyo ginagawa ito? Natutulungan ang mga depressed natin mga kababayan, Sir Jason? Sir Alan, thank you for giving me a chance to be a partner to this segment. It's always an honor for us to be part of this program, Sir Alan. And on behalf of the Know Your Rights Advocate Group Philippines, I want to thank those people who supporting our advocacies. Again, thank you for all the support you have given us throughout this journey sa mga Pilipino po na nai-inspire natin. Ay, sabi ho nito na-inspired. Pag na-inspired, naaalis yung depresyon. Paano po ninyo ini-inspire ang mga kababayan natin, lalo-lalo yung mga... Nakikita po kasi namin, sir, based on our survey, research sa social media, na ang daming mga Pilipino na na-depress during kasi nagdaan yung ating COVID pandemic, no? And then at the same time, itong kalamidad na nangyari, pagsabog ng bulkan sa Batangas. So, sabay-sabay, yung 2020 talagang, alam mo yun, medyo maraming trahedya. So, ang dami na apektuhan ng mga Pilipino, pamilya, kung paano sila magsisimula. So, sa Know Your Rights Advocate Group, hindi lang po yung patungkol sa batas o karapatang pantao yung aming itinutulong o what you call this, layunin, no? Kumbaga, tinuturuan natin yung bawat Pilipino na maging matapang sa bawat pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay. Hindi man maganda itong pangyayari, dapat pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Kumbaga, alam mo yun, everything happened for a good reason. Kumbaga, talagang tinuturuan lang tayo ng Diyos na maging matibay. Kumbaga, based on my own experience po, no? Kasi founder ng Know Your Rights, ang dami kong pinagdaanan talaga. Sobra. Ngayon, hindi ko, what you call this, hindi ko tinignan na negative, hindi ako tumingin sa mga negative na mga bagay doon sa mga masasamang nangyari at hindi magagandang nangyari sa aking buhay. Bagkos, tinignan ko yung positive side
point Mhm. na ito yung simula para mas magtiwala ako sa sarili ko, gawin ko yung nararapat, at malaman ko kung ano yung purpose ni God sa akin. So, ayun, naggawa ko ng mga quotes nakatulong and then nag-trending. Mhm. So kumakalat siya ngayon, natutuwa naman ako. Okay. Alam mo, Kuyang Jason, ang isa sa talagang pwede nating tignan at tanawin kung papaano sila nakasurvive. Tayo, Kuya Apa, Jason, ang mga taga Pampanga, ikaw ba nung pumutok ang Bulkang Pinatubo, ikaw ba buhay na? I'm sorry, Shalan. Si Kuya Glento, nung bang pagputok ng Bulkang Pinatubo, ano ka na ba noon? Buhay ka na ba noon? Opo, actually, na-late yung aming tulong. Oo. So, nagpadala kami ng mga donation sa pamamagitan ng aming mga members. Kumalap kami ng mga donations po na pinadala namin sa lalawigan ng Batangas. Kinalat po namin doon. Hindi, Kuya Jason. Kuya Jason, yung tanong ko, Ay, apa. yung pagputok, Kuya Jason, narinig mo ako, yung pagputok ba ng Bulkang Pinatubo ay ilang taong ka na nun? Pinatubo, sir, pasensya na po. Ha? So, I think siguro 1 year old pa lang ako during that time. Oo, kasi ako, Kuya 3 years old. Jason, malaki na ako noon, mga ano na ako noon, magte-third year high school na ako noon. Nung pagputok ng Bulkang Pinatubo diyan sa Pampanga kasi taga Bacolor kami. Ano? So doon, Kuya Jason, makita mo para mawawalan ka talaga ng sapagkat alas 3 ng hapon, pero ang tindi na ng dilim ng paligid ng buong Pampanga, hindi lang Pampanga, halos Central Luzon. So kung tayo itatanaw tayo, Kuya Jason, na mga taong nakasurvive at posibleng kunan natin ng inspirasyon kung paano sila bumangon, ang isa sa titignan natin noong pagputok ng Bulkang Pinatubo, pagragasa ng lahat sa Pampanga, marami tayong tatanawing mga mismong kababayan natin, siguro baka nga siguro mga tatay natin, baka siguro yung dyan, kamag-anak mo, na bumangon sa kabila ng masalimuot na nangyari noong pagputok ng Bulkang Pinatubo at ngayon nakikita natin asensadong buhay, naka-recover at hindi po nasiraan ng loob. Tama po, opo. Lagi nga natin sinasabi sa ating mga kababayan kapag nagugulat kasi kami through our quotes na ginawa, base sa or hango sa totoong buhay, marami may message sa Know Your Rights Advocate Group. Kumbaga humingi ng patnubay kung paano sila lalaban dun sa depression, paano babangon. Aha. Oo, siguro mas maganda, Kuya Jason, yung design yung mga advokasya, yung magkaroon tayo ng mismong testimony ng mga taga Pampanga. Lalo na siguro ngayon, nung mga buhay pa, talagang palimbawa, yung mga magulang, kamag-anak natin, paano sila nakasurvive noon. At yun dapat ang gagawin din ngayon ng mga nasalanta ng kalamidad. Ano ang ginawa lang motivation? Sa kabila ng sila sinalanta rin ng lahat. Sa kabila na sila rin ay namatayan din ng mga mahal sa buhay. Siguro po tanggalin, I think siguro advice ko rin sa karamihan na pag sa mga ganitong kalamidad, pairalin natin yung pagiging makatao natin, no? Oo. Part yan ng core values yung wala na munang sisihan factor sa mga administrasyon. Bagkus magbayanihan kasi kultura natin yung bayanihan magtulungan. Kung sino ang meron, mag-ambag sa kapwa nila Pilipino, mga nangangailangan. Huwag maliitin yung mga kapwa na, alam mo yon, naging biktima ng mga kalamidad. Mm-hmm. Alam mo yon, kung ano yung kaya nilang itulong financially, things, tulong nila hanggat kaya nila. And sir, all young people, my advice to them is you have the unique chance to design a new world, sabi ko nga, that can even be better than the one we live in. Basta alam mo yun, isa puso lang natin talaga yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bansa, sa kalikasan. Kasi yung nangyayari ngayon, nagiging bulag na yung, alam mo, yung mga Filipino din. What you call this? Sinisirang kalikasan. Kumbaga, nagbabounce sa atin. So, oras na rin siguro ngayon na dapat nila maintindihan kung ano yung
ginagawa nating mali sa mga nakaraang Apo. panahon na dapat Apo. na nilang i-correct ngayon. Apo. Sir Jason, ano ang gagawin ng isang tao? Kasi talagang na-experience ko, di ba, yung pagputok ng bukang pinatubo, ano ang gagawin dapat ng isang tao na gusto niyang kumilos, gusto niyang gumalaw, gusto niyang tulungan ng pamilya niya, gusto niyang iangat ang sarili niya, pero limitado ang kanyang kakayahan at tumahantong siya sa pagiging hopeless. Number one, ang nangyayari, kapag lumapit siya sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, ay nire-reject siya. Di ba? Ayun nga po Nagkakaroon ang ng sakit rejection. talaga So sa meaning, realidad. minsan hopeless. Ano ang dapat gawin ng mga taong ganon na nakakaranas ng ganito sa mga panahong ganito, lalo pa nga dumanas sa matinding kalamidad? Minsan gustong Apo, kumilos eh. Kaya lang talagang logic thing lang limitado po, sir, ang no? kanyang kakayahan. It's a logic thing. Ang Go ahead. isang tao, hindi iyan lalapit sa kapwa niya tao, pamilya niya, kaibigan niya, kung kanino man, no? Nang talagang wala siyang kinikimkim o dinadalang mabigat na problema. So, lagi kong sinasabi sa mga kapwa natin Pilipino na huwag maging judgmental. Aho. Kapag lumapit yung kapwa natin Pilipino, intindihin na muna natin kung ano yung hinaing o yung talagang nilalapit nila sa atin. Kung ano yung kaya natin itulong, sabot na makakaya natin, wala naman masama kung itutulong natin. No? And then sa mga tao naman talaga na hopeless, advice ko naman sa mga NGOs, especially sa mga iba't ibang grupo na nagtatayo ng mga fraternity groups, ang code of conduct o layunin talaga namin is talagang tumulong sa kapwa. Siguro sa mga ganitong kalamidad, trahedya, i-motivate natin yung mga kapwa natin Filipino. Kasi ang dami nagpapakamatay nakikita ko sa social media. Sir Jason, Meron pa na mga pamilya na alam mo yon talagang hindi sila kumakain maghapon. Nagpunta kami sa isang komunidad na talagang sobrang naapektuhan ng bagyo, no? Hindi sila kumakain morning, tanghali, gabi. Ang hirap Ang hirap makita na ganun, no? Yung mga kapwa natin Pilipino. Okay. Pero Sir Jason, ano naman ang reaction nyo doon naman sa ibang mga tao, sa kabataan, na kapag tinignan mong buhay, hindi nagugutom eh. Marangya eh. Kilala pa nga sa lipunan ng pamilya. Mayaman naman kung talaga sa material na bagay ang pangangailangan. Kumbaga halos makikita mo nga sa kanya eh. Meron na sa halos eh. O di ba, magandang bahay, kotse, maayos na pamilya. Pero bakit minsan may humahantong din na sila po ay ito ulit-ulitin po namin na mali po ito. Yung po pagpapakamatay. Pero bakit meron pa nga taong ganon? Na kapag tinignan mo naman, maayos naman ang buhay. Mayaman. Maraming Ito po isa kalarian. kadahilanan, sir, ng lack of guidance ng mga guardians nila. Pagmamotivate, pagtuturo ng tama sa values ng buhay. So, meron tayo, or kung sino man, gaano man siya kayaman, karaming pera, pero kung hindi niya alam yung values ng buhay, ng mga bagay-bagay, hindi niya ma-appreciate yung real meaning or real value ng money. In order to appreciate the real values of the money or success or wealth, all we have to do, sir, i-appreciate na muna natin yung values ng buhay, pagkapwa-tao. Opo. Sir Jason, sige Kuya Alan. Sige. Kasi kanina nabanggit ni Sir Jason na mayroon mga phrases na isusulat at nakakatulong sa ating mga kababayan. Halimbawa ako, depressed ako, tapos pagbukas ko sa social media, mayroon akong nabasang napakagandang quotes o quotation. Yan ay nakapagbigay sa akin ng enlightenment at nakapag-motivate sa akin sa halip na iba yung thinking ko nabago dahilan ho sa nabasa ko.
ang tanong ko kay Tama Sir po. Jason, meron po ba kayong mga ganong pamamaraan kasi malakas na po ang social media natin na po pwedeng mabanggit natin mga quotations na makakatulong po? Actually, dito ko po na-realize sa pagiging leader ko ng napakatagal na panahon. Ngayon ko na-realize na itong mga dumaan na trahedya, nung nag-trending yung mga motivational quote na ginawa ko, merong incident na ilan sa mga nagmensahe sa amin, nandun na sila sa point na magpapakamatay. As what you've said, sir, pag-open po nila ng social media, na nagising sila sa katotohanan dun sa gusto kong ipaliwanag na mensahe dun sa aking post. So kung titignan natin, instead na magsisihan, magbatikusan sa social media na nakakasawa, nakakarinde, sa ganitong panahon, trahedya, kalamidad, siguro let's motivate each other. Kasi isang boat tayo eh. Huwag natin parang gusto pa natin na pabagsakin yung mga iba-ibang administration whatsoever, no? Huwag na muna doon. Kumbaga, ang priority natin is makaahon o malabanan tong trahedyang malaki nangyari sa atin. Kasi isang boat tayo eh. Opo, sir, Huwag tayo Jason, maghilahan pababa. o pwede bang isang quotation lang na maaari makatulong sa ating mga kababayan na nakikinig sa mga oras na ito, na medyo nadidepress o di kaya may matinding alalahanin dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran? Based po on a true story, no? Sabi ko nga, meron akong ginawang isang quote na nalagay siya sa Miracle in Darkness. Makikita mo lang ang tunay na ganda ng bahaghari kapag nalaman mo na ang kahulugan ng bawat unos at bagyo na dumaan sa iyong buhay. Ano? Pakiulit po, sir. Pakiulit po. Makikita mo lang ang tunay na ganda ng bahaghari kapag nalaman mo na ang kahulugan ng bawat unos at bagyo na dumaan sa iyong buhay. Sa maikling salita, ano po yung pinaka interpretation ho ninyo base sa inyong quotation? Sabi nga nila kapag may mga bagyo, no? What you call this other typhoon na talagang malalala kung tawagin sa ibang term, no? Kung hindi natin ito malalagpasan, hindi natin makikita ang tunay na ganda ng bagay. Sabi nga nila, there is a rainbow always after the rain. So after ng unas, makikita mo rainbow, sisimbolo yan ng pag-asa. Okay. Ganda. Sir Jason, paano natin imo-motivate yung isang kababayan natin na alam naman natin na kaya nilang tumulong. Meron silang kakayahang tumulong. Pero minsan parang naano sila, kumbaga parang nag-atubili sila. Yung bang ginawa ng isang PWD sa Marikina is magsisilbing eye-opener yun. Yung siya po ay namalimos, namamalimos siya, pero kumbaga meron naman siyang maayos na pamilya tapos dinonate niya yung 12,000 pesos na kanyang pinalimos. Yung ba'y masasabi natin is part of, yung ba'y masasabi natin na magiging eye-opener sa ating lahat na pwede kang tumulong sa abot ng iyong makakaya. Kaya yan ay financial, emotional support, or ano ang pwede pag ibang support na po pwede, maliban sa emotional and financial support na kailangan ng isang tao para siya tatayong para siyang tatayo na talagang matibay ang kanyang pundasyon, maliban sa financial and emotional. Of course, lagi po tayong magdasal. Itauna natin sa puso natin si God, na kailanman hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. At ano man po yung delubyo na pinagdadaanan natin. Magdasal ka lang, lumapit ka kay God. Sasagot po si God sa mga hinaing po natin. And of course, wag po tayo sa akin po, Sir Jason, magpakabilanggo doon sa ego natin. Kailangan natin kumilos ng nasa tama.
at naka-align, no? Kumbaga, lagi nating isipin yung tama at ano yung tama at mali. Ano yung makakabuti at hindi makakabuti. Apo. So wala Hindi, sa ibang akin, Sir tutulong sa Jason, sarili natin pagdating sa mga ganong bagay is kung hindi yung sarili lang din po natin. Apo. Hindi, sa akin, Sir Jason, yung binanggit ko po kanina, yung po taga-Marikina na siya po ay PWD, na mamalimos po siya, and then yung kanyang pinaglimos niya, i-donate po niya sa Marikina City, 12,000 pesos. Which is, ito po ay PWD, mahirap pong tao, nag-donate siya. Papaano po natin pakikilusin yung iba? Doon po sa binabagit ko po kanina, doon po sa iba. Papaano natin sila pakikilusin? O bakit yun? Siya po ay PWD, walang-wala sa buhay, nag-donate siya ng 12,000 pesos. Na ako, wala akong kapansanan, mayroon naman akong kakaya mag-donate, bakit parang akong nag-aatubili? Bakit parang hindi ako makumbinse? So maliban sa financial at emotional, ano pa yung dapat na manudo sa tao na yun na ikaw din, mag-donate ka rin, ikaw din tumulong ka rin. Kasi yung ba maging eye-opener sa ibang tao na mayayaman na bakit yun may kapansanan na mamalimos, nag-donate siya ng 12,000 pesos. Hindi ba yung nakaka-insulto sa iba? Di ba na, bakit yun kaya ng kanyang puso, bakit ako may pera ko, hindi kaya ng puso ko? Saan ako may kulang? Opo, isang malaking eye-opener po talaga sa lahat ito, no? Na alam mo yun, sir, yung talagang kung sino pa yung may mga kapansanan, sila pa yung talaga may kapasidad na tumulong, no? At yung tinatawag na meron silang genuine heart o yung pagmamahal talaga sa kapwa Pilipino, sa kapwa. Opo. Kaya nga po, doon nga po binanggit po namin ni Kuya Alam po nung po nakaraan na di ba maraming iba nung mga nakarang eleksyon tumakbo, gusto maging presidente, vice-presidente, senador, gobernador, mayor, vice mayor, anuman, na gusto lang maglingkod sa bayan. Pero nung sila po ay natalo na sa posisyon pinagtatakbo nila ngayon, hindi mo sila nakitang tumutulong yung iba Kung talagang gusto lang tumulong sa bayan, kahit wala sila sa posisyon at nasa posisyon, kung puso mong tumulong, walang pwedeng pumigil sa'yo. Totoo po. Ako, totally honestly, Kaalan, Apo. some of my colleagues, talagang pinupush ako na, alam mo yun, to enter politics. Actually, ayoko po talaga ng ganyan Sobrang gulo. Gusto ko nalang mag-focus sa company, sa business, tumulong ng wala kang posisyon sa gobyerno. Pero, alam mo yun, through Know Your Rights Advocate Group, masasabi naman natin na libo-libo na talaga natulungan nito. Yung, alam mo yun, pag natutulog ako minsan, nakukonsensya ako, umiiyak yung puso ko. Nung kinakausap ako ni God na gagamitin kita, ituloy mo lang yan, may plano ako sa'yo. Pag lumayo ka dyan sa organization na yan, yung isa lumalapit sa hindi mo alam, pwede mo masagip yung buhay niya. Nung kinontinue ko, nag-final decision ako na, sige, tutuloy yung Know Your Rights Advocate Group Philippines. Palalawakin namin ito, tuturuan yung mga members ng tamang values, ng leadership, tuturo yung values ng buhay, pakikipagkapwa-tao. Malaki matutulong Paano through po this, ninyo? what you call this, program or pagtuturo ng tama sa mga members, na ikakalat namin yung talagang tunay na pagmamalasakit sa kapwa-tao. Kumbaga, nabubuhay namin yung talagang pagiging isang tunay na Pinoy na matulungin. Opo. Sir Jason, wala hindi naman Sir Jason, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na talagang malawak po ang epekto ng mga nakalipas na mga kalamidad. Ang ibig niyo po bang sabihin na ang Know Your Rights Advocate Group ay nationwide na po ito at abot na hanggang sa iba't ibang panig ng bansa? Yes, sir. Actually, available ang aming, what you call this, isa po sa aming isinusulong na ang Know Your Rights Advocate Group Philippines po pala, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay isang non-government organizations. Okay. So ang layunin po namin is ipagtanggol yung karapatan ng mga kapwa natin tao, ng mga biktima ng injustice. Kasi as I have said
I do believe na the only key to stop the corruption is knowledge about our own constitution. Okay. Kasi kapag pinagkait po sa atin yung karapatang pantao na malaman at maituro sa mga kabataan na dapat po minamandato na ito sa Department of Education na magkaroon man lang ng basic law subjects sa mga elementarya o i-focus nila sa Bill of Rights kung tawagin. Kasi ito yung magiging pero po, depensa Sir ng Jason, bawat for example, Pilipino. Sir Jason, for example, meron pong isang kabataan po na siya po'y biktima po ng pang-aabuso at kailangan po lang sampahan po ng kaso, yung pong mismo po ng abuso sa kanila. Nagbibigay po kayo ng abogado para sa kanila bilang pro bono? Yes, but tinuturo po namin yung tamang proseso what to do. Subject sa rules and laws po natin. Hindi po. Kayo po ba ay nag-a-assist sa kanila para, for example, meron pong isang estudyante, biktima siya ng pang-aabuso o biktima siya ng pagpatay, tapos yung pong mismo po yung pamilya ay lumapit po sa inyo. Tutulungan niyo po ba sila na sila po ay mabigyan po ng abogado hanggang sa Yes, may sulong ang kaso marami at po tayong mapatunayan members at na- talagang makasuhan yung nagkasala? Yes, sir. Marami na po tayong members na lawyers na nakikita po sa ating advocacy. So sabihin po, yung po ay pro bono po lahat. Wala pong babayaran ang isa pong kababayan natin na nalalapit po sa inyo pong samahan kapag nangangailangan po sila ng hustisya para sa kanila, sa Opo. kanilang mga mahal sa buhay na biktima po ng pang-aabuso. It's absolutely free po talaga. Okay. Kung sakasakaling may mga kababayan tayong may alam o kakilala na kailangan ng anumang tulong, may it be advice, legal advice or what, papaano po nila mapupuntahan? May hotline po ba ang Know Your Rights Advocacy Group, Sir Jason? Yes, sir. Maaari po silang bumusita sa aming official website, knowyourrightsadvocate.com. Ayun. And then ang aming pong numero ay maganda yan, Kuyang Jason, Kuyang Alan. Maganda yan na maraming ganyan na maraming tatakbo ng tao, di ba? Minsan kasi, yun lang po yung kulang, Kuya Alan Saan siya pupunta? Saan siya tatakbo? Minsan kasi doon po sa fight channeling nagkukulang na saan ako pupunta? Sinong pwedeng tumulong sa akin? Minsan kasi pupunta Kasi sa ang isang legalidad ngayon, departamento. ang sistema po ngayon hindi naman po lahat. Dahil sa ngayon marami na po talagang makasariling official ng gobyerno. Hindi man po lahat Kumbaga, pinagkakait nila yung karapatan ng kapwa natin Pilipino, ng publiko, na ipalam yung tamang proseso. Nang sa gayon, hindi sila makadepensa. Dahil nga ang layunin ng mga karamihan sa government officials na nang uumit sa kaban ng bayan is talagang gawin silang bobo pagdating sa batas. Na pinag-aaralan pa po namin ito, napakalawak po nitong aming advocacy na to, na napakarami rin namin gustong isulong sa ating gobyerno na imandato ng iba't ibang LGUs na makakatulong talaga sa gobyerno. Okay. Tsaka isa pa, Sir Jason, yung paglingap natin sa mga kabataan, sa mga nag-aaral mula siguro sa sekundarya at sa kolehiyo, para wag silang may kaya at yung iba na papasok ko sa makakaliwang grupo at lalaban sa gobyerno. Ay, opo. Maling-mali po yun. Opo. Magbibigay lang ako, sir, ng konting sir. Gusto namin isulong, Actually, gumagawa na po kami ng sulat na ipapasa na lang po sa DepEd at sa Senate of the Philippines. Yung pilit na namin pong isusulong yung basic law subject talaga sa elementarya o ang batas patungkol sa Bill of Rights upang maging depensa nga ng bawat Pilipino sa mga mapang-abusong government officials. Kasi pag nakita ng mga government officials na alam nito yung karapatan niya, hindi tayo pwedeng magloko-loko dito. Alam mo yon, takot sila Karamihan ngayon ng mga corruptions nagsisimula sa, tanim droga, tanim bala, money extortion, panggigipit. Alam mo yun, na hindi kayang lumaban ng mga biktima. So, dyan nangyayari yung under the table,
some of the prosecutor are part of this, alam mo yon, ang hirap mag-judge pero base sa aming taga-aral, ito yung nakikita namin. Kaya ang layunin talaga namin, number one, ituro sa kabataan at ipamandato sa DepEd yung basic law subject, yung Bill of Rights, tumbukin yan, ituro sa mga kabataan. Ano po ba ito sa elementarya na po? Mula elementarya, sa anong grade po ang inyo pong balak na turo na po ito? Anong grade po sa elementarya? Grade 3 po, maiintindihan na po yan. Grade 3. Grade 3. Pero Opo, maganda yan, napakadali lang sir ng intindihin po ng Bill of Rights. Sobrang napakadali lang po. Hindi ko po alam bakit ginagawang komplikado ng ibang mga NGOs na nagpapanggap siguro na tumutulong sila sa karapatang pantao. Pero kung titignan mo yung kanilang pagpapaliwanag, pinapahirapan at komplikado. It's very basic to understand po yung Bill of Rights from Section 1 to Section 25. Okay. Si Sir Jason, sabi ni Kuyang Jonas, siya pala ang presidente at CEO ng Morales Group. Sabi ni Jonas, ang gwapo raw ni Sir Jason, parang gwapo raw ni Congressman Daniel Fernandez. Si Jonas ang nagsulat nito. Sir Jason, matanong ko lang din, yung fund po ninyo, paano po kayo nakakalikom po ng pondo? Meron ba kayong pondo na gagaling sa ibang bansa or sa grupo ninyo or paano po? Actually, sir, I am planning na po na sumulat sa UN, sa United Nations, kasi meron silang, alam mo yun, pumirma ang halos lahat ng bansa doon sa tinatawag na international law, ang tawagin. So, nagpo-focus sila doon sa mga karapatan ng mga bata, focus sila doon. So, sumusulat na ako sa kanila ngayon na makiisa. And nagpapakalat na rin po kami ng pagtuturo sa mga kabataan patungkol sa ating sariling constitution. Yung napaka-basic lang na madali nilang intindihin, madadownload na po nila yan sa at mapapakinggan sa sa Radio Public, sa Anchor FM, sa Breaker, sa Spotify, sa Google Podcast. Halos madadownload po nila dyan. Okay, Sir Jason, maraming salamat sa panahon ho ninyo. Pagpatuloy nyo salamat ang inyong advokasya, karangalan po sa panig ho naming mga Pilipino na mayroong kagaya ho naming Pilipino rin na mayroong advokasya para matulungan ang ating mga kabataan na siyang kinabukasan ng ating bansa. Salamat po sa panahon sir, okay ninyo. lang po ba na ipahabol ko lang itong aming mga isinusulong na ilang layunin, no? Go ahead po. At alam ko naman na pinapakinggan po tayo ng mga real leader. Sa ating gobyerno po ngayon, alam ko talagang pinakikinggan nila yung aking bawat sinusulong, no? Sana i-push po talaga natin yung tinatawag na na bigyan ng chance na umasenso yung mga kapwa natin Pilipino. Sana naman imandato na yung pagdodoble ng minimum wage sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Bigyan natin sila ng karapatan na umasenso sa buhay. Pangatlo, ilaban natin yung isabatas ang suporta ng gobyerno sa bawat pamilyang walang kakayahan mamuhay ng maayos at disente dahil sa labis na kahirapan. Bawat pamilyang Pilipino na talagang maituturing natin mahirap, sana magbigay ang ating gobyerno isabatas yung tulong suporta kada buwan. Siguro 12,000, 15,000, napakaliit na yan. Kaya sa napupunta sa bulsa ng mga corrupt government officials. Ito ba yung mga aming isinusulong? Pangapat po, no? Ibalik ang tanggalin ng K-12 na hindi pinag-isipan at minandato na lang po naman ng karaang administrasyon. Di po kasi ito nakatulong bagkus nahirapan pa ang mga kabataan, gastos, bagkus ibalik po yung dating kultura, yung sistema ng ating edukasyon. So, kasi parte ito ng kultura
bagkustasan yung values ng tamang pagtuturo sa mga kabataan. Number 5, taasan, triplihen yung sahod ng mga guro, police, military, prosecutor o mga hukom. Siguro dito talagang wala nang makakaisip na gumawa ng, alam mo yon, corruption sa kapwa nila Pilipino. Bagkus naiintindihan natin sila sa liit ng sinasahod nila, kaya nagagawa siguro nila yung mga ganang bagay. Sulong din natin siguro pang-anim, yung lumang sistema o kultura na nakagisna natin sa bawat lungsod o probinsya. Alam mo yun, tinanggal na yung mga kalesa sa mga nakasanayan natin, kultura yun eh. Nakakaiyak. Sa San Fernando, Pagkusta- maraming kalesa. Saka sa Bacolor, dati nagkakalesa kami noon nung Opo, kami naman bilib na bilib malengke. ako sa mga Pineda, talagang yung kultura doon talagang binuhay talaga, hindi nila hinayaan mawala. Nakakalungkot lang Oo. isipin, no, unti-unti na nabubura. Yung mga makasaysayang lugar, parang tinatambakan na lang ng mga basura. Kasi wala, hindi na natuturo sa paaralan yung tamang values. Especially yung pag-focus nila doon sa kultura natin. Okay. Okay. Okay, Sir Jason, maraming salamat po sa panahon ulit. Siguro sa susunod kung baka panem ka namin, lalo-lalo na kapag may mga ginagawa po ang inyong samahan at may babalita sa ating mga kababayan, sama ka na sa amin sa Zoom o kaya sa Google Meet o di kaya sa Messenger para makikita Yes, sir, namin it's yung my mukha pleasure mo. po. Okay. Sir, last po Salamat, sa Sir mga Jason. Pilipino po, no, wag po tayong bumase lang sa isang opinion ng ating mga legal counsel. Bagkus po magkaroon, ang advice namin lagi kayong magkaroon ng second opinion sa ibang legal counsel or NGO nang sa gayon, malaman ninyo ang karapatan ninyo at mabigyan kayo ng tamang advice paano dumepensa. Yun lamang po. Okay, salamat po. Sir Jason. Sir, maraming Dakala salamat. salamat po. pa, Jason. Dakala salamat. Dakala salamat po, sir. Okay, maraming salamat. Okay, dakala salamat si Kuya Jason Morales. Taga Florida Blanca pala. Oh, alam mo sa amin, maraming Florida. Los Angeles. Para mga lugar sa Amerika yan. Florida. Ayan, maraming mga Morales doon, Kuya. Mabuti pa si Kuyang Jonas, maraming alam kay Kuyang Jason eh. Sinusulat niya sa communication natin. Hindi, nakita CEO nila yan pala yan? kasi inano nila yan, siyempre, ginugol nila para makita mo ka, para may lagay natin. Okay. Sabi ko ba? Okay, may report daw si Kuya Ray ang muna. Kuya Ray. Sige, sige. Yes, Okay. una sa lahat ay batiin muna natin ng happy birthday si Congressman John Ray Chanco at si Mayor Toby Chanco ng Navotas sa pangunguna. Nandiyan ka At ba? ang pagbati ay galing from personnel of Navotas City Police sa pangunguna ni Rolando Balasabas, Chief of Police ng Navotas. Ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dito sa northbound mula dito sa Mayaroas Boulevard ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. Pagtapit dito sa may Pedro Hill ay nagkakaroon ng mabagal na pagtakbo hanggang makarating dito sa may Kalaw. Pero kapansin-pansin, itong mga dambuhalan truck ay sumunod sa kautusan ni Mayor Isko Moreno na sila ay isang linya lang. Kaya yung mga pribadong mga sasakyan ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko hanggang makarating sila dito sa may Intramuros. Pero pagsapit dito sa pag-akyat ng Delpan ay nagkakaroon ng pagsisikip ng daloy ng trapiko hanggang makarating ka dito sa may Saragosa. Paglakpas naman dyan ng mga pribado ay tuloy-tuloy hanggang makarating dito sa may Kapulong, hanggang makarating dito sa Navotas. Yun naman galing ng Navotas papunta rito sa Maynila ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko hanggang makarating sila rito sa Pier, hanggang makarating ng Delpan. Nagkakaroon lang ng pagsisikip ng daloy ng trapiko hanggang dito sa opisina ng DPWH hanggang dyan sa may Burgos. Pero paglakpas naman nila ay tuloy-tuloy hanggang makarating sila ng Maynila hanggang Pasay.
Yan muna ang sitwasyon ng daloy ng trapiko mula rito sa Nabotas. Rayang, we live interesting time. Thank you so much, si Kuya Ray. Ang ba, siya na pala, yung birthday pala ni Ate Tonet Alaro Laborte today. Bay, mayroon daw pagkain sa impilan. Talaga naman, oo. Happy birthday! Okay. Di ba nung kailan ba birthday ni Kuya nga ni Ate Tonet, Kuya Jonas? Di ba nakaraan pa, pero ngayon siya nagpauga. Ngayon siya nagpakain sa impilan. Iba. Kaya pala si Kuya Jonas ganadong-ganado eh. No? Ay, busog na busog ngayon. Friday busog. Ay, binabati ko rin ang Sige. pinakamamahal kong ina. Ayun. Si Anita Linda Pable Obrero. Happy birthday, Nay. Yung mother ko, birthday pala Birthday ngayon. niya ngayon ni Nanay? Saan ko yan? Oo, Ha? birthday ni nanay ngayon. Oy, Nanay, happy birthday. Ano po? Pero Sana po lumawig pang inyong buhay. wala kaming handaan, kanya-kanya kami sa bawat bahay. Virtual birthday party ang napagkasunduan namin. Ayun. So, tapos nakikita ni Nanay kung anong handa mo sa bahay niyo, Kuya Alan, tapos doon sa mga mismong kapatid din. Correct. Oo. Ayun. Gan- Nasa nga si Nanay? Nasa Paranaque si nanay. Ayun. Kapatid ko nasa Ilang taon na si Nanay, Kuya? 85. Ay, malasog pa. Pwede pa. Siguro kahit mga 40 years pa. Pwede pa. Mo. Pwede pa. 85 years Sabi ng old. mother ko, tinanong ko siya nung pumunta ko last week sa bahay nila. Sabi ko, ano nararamdaman mo, Nay? Wala naman daw siyang nararamdaman maliban sa parang sa tuhod daw niya, medyo masakit. Pero malusog mother ko, ha? Oh, yun. Nag-exercise. Okay Sabi na. niya, nag-exercise daw siya. Okay na, Kuya. Oo. Alas 2 na. Nandun Okay. na yung nandun na si Ate Kenny. Mag-news big na ba si Ate Ken ba yun? Si Ate Ken? Happy Ate birthday. Kenny. Hi, Ate Kenny. Happy birthday sa my birthday. Ayan. Okay. Sa Okay. pangalan ni Kuya Jonas Pascual. Nandiyan ba si Ate Nancy? Wala. O day off ngayon. Ako po si Kuya Glenn Gatus. Ako naman, si Dudong Alan Apable Obrero, nagpapaalam at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Happy weekend. Bye-bye. Okay.